Maitim at makapal na usok ang bumalot sa bayan ng Garcia sa Nueva Leon, Mexico dahil sa sunog sa magkakatabing pabrika. Ayon sa mga otoridad, nagpalala sa apoy ang tuyo at mainit na panahon. Kontrolado na ng mga bumbero ang apoy pero pinangangambahang malaki ang pinsala nito sa ilang power infrastructure sa lugar. Kung sakali, maapektuhan ang supply ng kuryente sa kalapit na lungsod ng Monterrey. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa barangay DSB sa Pontevedra, Negros Occidental. Ayon sa mga pulis, bago natagpuan ang biktima, nagpastol pa siya ng kalabaw sa bakanteng lote. Hindi na nakauwi ang biktima kaya hinanap siya ng kanyang mga kaanak at natagpuang may sugat sa tiyan. Naniniwala ang mga kaanak na inatake siya ng kalabaw dahil sa nakitang dugo sa sungay ng isang kalabaw sa lugar. Nag-uusap na ang mga kaanak ng biktima at may-ari ng kalabaw ukol sa insidente. May pa-hidden talent reveal si Kapuso actor Rocco Nasino. Sabi ko, let's try our luck. Let's go for a third one. And indeed, we got a third monster. Ayun, expert pala si Rocco pagdating sa claw machines. 1, 2 hanggang sa 7 na ang nakuha niyang stuffed toys. Sino pa ba ang makikinabang sa mga laruan kundi ang uniko iho nila ni Sparkle star Melissa Goheng. All smile si Easy sa surprise plushies ng mommy at daddy niya. Naging family bonding pa nga ng Nasinos ang napanalunang stuffed toys. Mainit-init na balita, nagkasunog po sa barangay 32 sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Nasawi po ang isang babaeng senior citizen. Ayon sa BFP, mag-isa ang senior sa loob ng nasunog na bahay. Sa ikalawang palapag ng bahay, natagpuan po ang labi ng senior. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Update sa kalusugan ni Pope Francis, stable na ang kondisyon ng Santo Papa nito mga nakaraang araw, ayon po sa Vatican. Hindi rin daw nahirapan sa paghinga ang Santo Papa pero bantay sarado pa rin ang kanyang mga doktor sa kanyang kondisyon. Buong araw daw nasa armchair ang Santo Papa at nagawa na ang ilan niyang trabaho. Muli rin daw kakabitan ng aparato si Pope Francis sa magdamag para makatulong sa kanyang paghinga. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sabi niya, mali ang disenyo nito dahil hindi kableng bakal ang ginamit bilang suporta ng tulay. Dagdag ng Pangulo, binawasan din daw noon ang naunang 1.8 billion pesos na budget para sa tulay. Tila mas lalo pa raw mapapagastos ang pamahalaan sa pagtitipid noon dahil kailangan ng malaking halaga ngayon para sa pagsasaayos ng tulay. Aalamin daw ng gobyerno ang dapat managot dito. Gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge nitong February 27 matapos dumaan doon ang isang dump truck. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Samantala, mapapasana all naman kayo sa ating viral video for today. Feel na feel ng isang firma mula Laguna ang pagmamahal ng kanyang aso. Tiyak daw na mapapaawi kayo kapag napanood ito. Bumili lang kasi sa tindahan si Aling Marites Peña. Pero may nakamiss agad sa kanya. Oy, for the wait na sagit ang asong si Jiro. Hindi raw may kakailangang pagiging clingy ng kanilang alaga. Kahit naliligo o may ginagawa lang sa bahay, abay matyaga raw naghihintay ang aso. Patience is the best virtue kay Jiro. Basta suklian lang ng cuddles at bonding. Ang video ng alaga ni Marites, mahigit 700,000 na ang views. Trending!